Kapag binasa natin ang Matthew chapter 6, actually ito po ay part ng Sermon on the Mount ng Panginoon. It is a special message. Kasi nandun ang Panginoon, nag-sermon siya, so kasama siya. Kaya kapag tinignan natin in Matthew chapter 6, verse 32, pabalik tayo, makikita natin, bakit ito nabanggit ng Panginoon? Bakit sinabi bigla ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung previous verse nun, makikita natin na sabi niya, actually yan ay mga concern ng mga pagan. Ano yung usapan nila? Bago dumating ang verse 33, ang usapan nila yung human concern. Ang usapan nila yung concern sa katawan ng tao, sa kakainin ng tao, sa shelter ng tao, yung tahanan, yung bahay niya. So yan ang concern nila. So nagugulmihanan ng mga tao. Sabi, Lord, saan kami kukuha? Lord, paano kami? Lord, paano ba? Kaya biglang sinabi ng Panginoon na, ang sagot ng Panginoon, but seek ye first. Parang minsan hindi natin naintindihan ng Panginoon, parang ang layo ng sagot lagi ng Panginoon. Kasi kung tutugunin dapat ng Panginoon yung mga questions, yung mga concerns nila, dapat sinagot sila ng Panginoon. Huwag kayong maglala. Walang imposible sa akin, kaya ko kayong pakainin. Dapat ganun ang sinabi ng Panginoon. Pero ang layo. Ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Tapos yung mga concern nyo, sabi diyan, ano ba yung word na all these things? Yung mga this na yun yung mga binabanggit ng mga sa previous verse. Yun yung mga pangangailangan ng tao. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33 ay huwag tayong mag-focus dun sa mga human concern. But our top priority, yung divine concern. Yung pagharian ng Panginoon. Yung kaharian ng Panginoon. Yun ang gustong ipa-priority ng Panginoon. Kaya nga po, sabi diyan, seek ye first. Lahat naman tayo nagsisik kung ano-anong hinahanap. Kaya nga sa verse 32, kung ano-anong hinahanap nila eh. Lord, sabi niya, pagkain, ganto, lahat nagsisik. Pero yung first, doon tayo bumabagsak. Matthew chapter 6 verse 33 sabi niyan, but seek ye first. Madalas nandun lang tayo sa seeking. Nandun lang tayo sa hinahanap tayo ng hanap. Kaya totoo ang sinasabi ni King Solomon sa Ecclesiastes. Ang tao, sabi niya, kung ano-ano walang tigil siyang naghahanap. Hindi siya napupuno. Hindi siya napapagod. Hindi siya yung nakukontento. Lagi siyang naghahanap. Pero ang sabi ng Panginoon dyan, but seek ye first. Sinasabi niya ito sa mga naniniwala, sa mga sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, sabi kasi diyan ni Lord sa previous verse 32, yan actually ay concerned ng mga pagan. Yung mga, kapag sinabing pagan, yan, yung pagan, yun yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Kaya yun ang concern nila lagi, yung kanilang pang-earthly na concern. But if we are, di ba kung tayo yung mga mananampalataya, dapat ang concern natin, yung sinabi ng Panginoon, yung kanyang kaharian. Sinasabi sa atin ng Panginoon na, anak, magtiwala ka. Ito unahin nyo, wag yan. Additional yan, dadagdag yan. Ako bahala dyan. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila, yung mga ibon niya hindi nagugutom, kayo pa kaya? Bakit nga pa sinabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God? Kasi gusto ng Panginoon ng malalim na relasyon sa bawat isa. Gusto ng Panginoon yung malalim na relasyon. Kaya nga po, go beyond. Let us go deeper. Paano magiging deeper yung relationship natin sa Panginoon? Sabi yan, by seeking His righteousness. Kasi kung inuuna natin yung mga earthly, yung mga human concerns,
Yung mga pang-temporal, never tayong lalalim sa pananampalataya. Kasi doon nakafocus eh. Do actually tayo create ng Panginoon, ginawa ng Panginoon para mag-isip. Kasi nga po, worrying ang pinag-usapan dito. Kasi nagwo-worry sila sa kung ano kakainin, anong titirhan nila, kung ano-ano, basta yung kanilang pangkatawan. So worrying. Do ginawa tayo ng Panginoon kasi meron tayong isip. Kaya nga tayo nag-iisip. Ang masama dyan, kapag na-overthink na tayo, dyan dumadating yung nawawala ka na sa focus. Kaya binalik sila ng Panginoon, sabi na, wait! Ito yung unahin nyo, wag yan. Kaya nga po madalas, sabi yan, verse 33, madalas sinisik natin kung ano-ano, pero sabi ng Lord, ito yung top, ito yung priority, ito yung first. Kasi minsan inuuna natin yung these things. Inuuna natin yung added. Inuuna natin yung mga karagdagan lang na kayang ibigay ng Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Napapagod tayo, kayod tayo ng kayod para dyan natin inuubos yung ating lakas, yung ating resources, yung lahat-lahat dyan natin inuubos. Ang sabi ng Panginoon, anak, added lang yan. Pero kapag natumbok mo yung first, additional na lang yan. Pero hanggat inuuna mo yung mga added, sabi niya, kagaya ni Solomon, nang sinabi niya sa kanyang sa libro ng Ecclesiastes, meaningless ang lahat. Kapag binasa mo ang salita yung Ecclesiastes, talagang sinasabi ni Solomon, actually, lahat meron na ako. Meron na akong ang dami kong kayamanan, matalino ako, kompleto yung tahanan ko, meron akong mga ari-arian, ako yung pinakamayamang tao, lahat tinitingala ako, pagdating sa possession, pagdating sa position, pagdating dito sa intellectual, lahat, sabi na actually lahat meron sa, pero ang sabi niya pa rin, meaningless. Kasi nakita ni Solomon na lahat ng bagay dito sa mundo, lilipas at lilipas. Kaya dapat unahin natin yung bagay na hindi kumukupas at lumilipas. Gusto ng Panginoon malalim na relasyon. Papaano nga ba lalalim ang ating relasyon sa Panginoon? Kaya sabi ko kanina, yung process question natin, ano yung mga practical steps para tayo lumalim? So, ihahalin tulad natin ngayon ito sa dagat. Sino dito yung nakapunta na ng dagat? Nakainom na ng dagat. Si Ate Shi, dati pangarap niya, hindi ko alam kung nakapunta na. Eto, seryosong tanong, sino dito yung marunong lumangoy? Magtaas ng kamay. Lahat ng marunong lumangoy, magtaas ng kamay. Sige na. Sample. Kapag marunong kang lumangoy, di ba? Kapag nandun ka, for example, nagsuswimming tayo, ano yung reason bakit gusto mong matutong lumangoy? Sige nga, answer nga. Ano yung dahilan? Bakit gusto mong matutong lumangoy? Bakit nga ate? Para po kapag, malapit ka na pong malumod. Para kapag malapit ka ng malunod. So, bakit nga ba gusto nating matutong lumangoy? Tama ba ako? Para hindi tayo malunod. Pero meron pang mas magandang sagot dyan. Para ma-enjoy mo yung tubig. Yung gumastos ka ng malaki, tas di mo na-enjoy. Hindi lang naman para hindi ka malunod, para ma-enjoy mo yung tubig. Kasi kapag hindi ka marunong lumangoy, hanggang dun ka lang sa gilid. Tama ba? Ngayon, question sa mga hindi marunong lumangoy, bakit hindi ka natutong lumangoy? Bakit?
Pwede bang maging reason kasi takot ka? Tama ba? Pangalawa, ayaw mong subukan. Hindi mo pinapractice. Parang same. Ang gusto ng Panginoon sa atin ay malalim ang relasyon sa bawat isa. Bakit hindi natin na-enjoy yung lalim ng presensya ng Panginoon? Kasi actually ang tubig signifies niyan Holy Spirit sa Bible. Bakit nga ba hindi tayo nakakapag-go deeper pagdating sa relasyon sa Panginoon? Natatakot. Hindi pinapractice. Kaya nga, sabi dun sa Seek ye first the kingdom, ano yung mga practical ways para makapag-go deeper ka, masik mo ang Panginoon? Of course, nandyan palagi yung mga basic things. Para makapag-go deeper ka, kailangan mong lumayo. The farther you go, the deeper you get. The farther kapag nandun ka sa dagat, habang lumalayo ka, lumalalim. Minsan takot tayong malunod, kaya ayaw natin pumunta sa malalim. Takot tayo sa commitment. Kasi sinasabi natin, baka kapag nag-commit ako sa Panginoon, baka kapag nagpalalim ako sa Panginoon, masyado siyang maraming hihingin sa akin. Bakit nga ba hindi natin na-practice? Meron tayong 4 stages pagdating sa gusto nating magpalalim sa Panginoon. Ready na po ba kayo? Kapag nandun ka sa dagat, meron tayong tinatawag na ankle dip. Ankle, di ba? Bukong-bukong. Kapag nandun ka sa gilid ng dagat, of course, nandun yung tubig hanggang dun lang. So, 4 stages. So, kapag nandun ka, ibig sabihin, ayaw mong lumalim sa Panginoon, ayaw mong lumalim, lagi mong iniisip yung comfort zone mo. Kasi kapag nandun ka lang sa gilid, kapag bigla-biglang may nangyari, pwede ka agad pumunta sa walang tubig. Ibig sabihin, nandun ka sa comfort zone mo. Ayaw mong mag-go beyond. Ayaw mong mag-go deeper sa Panginoon. Ayaw mo. Lagi ka lang nandun. Ibig sabihin yan, mga baby Christian. Kung baby Christian ka pa, kung nag-uumpisa ka pa lang sa pananampalataya, pwede yan. Sinasabi po ng Hebrew, yan yung mga naghahanap muna ng mga gatas. Hanggang dun ka lang muna kasi medyo mababaw ka pa lang, bago ka pa lang, nag-uumpisa ka pa lang. So, yun yung first na stage ng going deeper. Pangalawa, yung pong tinatawag nating knee deep. Yung knee deep, ito yung mga Kristiyano na pagkatapos nila sa ankle deep, so nandun sila sa knee deep, ibig sabihin itong mga taong to, itong mga mananampalataya, lumuluhod na sa Panginoon. So, nananalangin na sila. Ito yung mga taong nananalangin na. Alam na nila, lumalalim na sila sa pananampalataya sa Panginoon. But ang problema sa kanila, ang problema sa pagdating sa pananampalataya sa Panginoon, kapag nandun ka pa lang sa dito, yung lalim ng relasyon mo sa Panginoon, pinapakita dyan na minsan tumatayo pa rin tayo sa sarili nating mga prinsipyo. Not the principle sa kingdom ng Panginoon. Meron ka paling sarili. Dumana ng palataya ka, pero nandun ka pa rin. Of course, nananalangin ka, alam mo na. Pero minsan, nandun ka pa rin sa comfort zone mo. Ayaw mo pa rin magpalalim kasi mabilis ka pa rin makakapunta if ever may mangyari doon sa pangpang. Heto sila. Heto yung mga nandyan, yung ginagamit pa rin nila yung tuhod nila. And then yung pangatlo, heto po yung waist deep. Yung kapag nasa waist deep ka na, heto naman yung mga taong
nagagamit na sa Panginoon. Kasi waist deep, sabi ng Bible, simbolo ng reproductive system ng tao. Tama ba? Ibig sabihin, nandito yung reproductive system ng tao. Ibig sabihin, increasing, nagpo-produce. Ibig sabihin, nagtatites ka na, kasi malinaw sa'yo na yung mga tinatites mo can produce ministry. Magagamit siya sa ministry. Then, nagmi-ministry ka na, nagsishare ka ng Word of God to increase, to produce. Nakukuha po ba natin? Pero dapat hindi ka nag-i-stop sa stage na yon. Dapat makarating ka sa next stage, which is the fourth stage. Heto po yung above the top. Yung talagang bababad ka, buong pagkatao mo, ipagkakatiwala mo sa Panginoon. Di ba kapag lumalangoy tayo, hindi na natin ginagamit yung effort ng mga paa natin. Siyempre, pero hindi yung nakatayo ka. Ibig sabihin, nagre-rely ka na sa tubig. Tama ba? Heto yung gusto ng Panginoon. Yung ipagkatiwala mo buong buo. I-surrender mo buong buo sa Panginoon. Yung magre-rely ka hindi sa yung mga paa. But kung gusto mong mag-go deeper sa Panginoon, pumunta ka doon sa pinakamalalim. Kaya nga po sinasabi ng Bible, meron pa hanggang dito. Heart deep. Ibig sabihin, buong puso, ipagkatiwala mo. Pero gusto ng Panginoon buong puso at buong kaluluwa, buong isip. Kaya nga po, top. Anong level na? Anong stage na meron ka pagdating po sa relationship mo ngayon sa Panginoon? Kaya nga po tinanong ko kanina, bakit hindi ka natutong lumangoy? Kasi natakot. Hindi pre-practice. Heto yan. Kung gusto mong lumalim yung relasyon mo sa Panginoon, i-practice mo. Pastor, kasi hindi ako natutong lumangoy kasi madalang lang kaming pumupunta sa mga swimming pool, sa mga dagat. Same as sa relasyon sa Panginoon, kapag madalang ka lang pumupunta sa tubig, never kang matututong lumangoy at never mong ma-experience yung deeper relationship mo sa Panginoon. Kasi malagad kang mag-pray. Kaya nga po, ano yung mga practical ways para tayo'y makapag-seek, para makapag-go deeper sa Panginoon? Yung mga basic things. Heto yung paulit-ulit na sinasabi sa atin, pero paulit-ulit din na hindi natin ginagawa. Gusto mo, tanungan tayo ngayon dito, sino sa inyo yung nagpipray araw-araw at nagbabasa ng Bible? Ang problema sa ating panahon ngayon, hindi yung, sabi yan, yung maunawaan mo yung lahat ng bagay na nangyayari. Hindi yan. Kasi never nating mauunawaan ang lahat ng nangyayari sa mundo. Ang kailangan natin ngayon ay hindi yung understanding but yung knowing Him more. Sa nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, naku, hindi talagang magwo-worry ka. Hindi ka makakapag kasi nagwo-worry ka. Natatakot ka. Bakit hindi ka natutong lumangoy? Natatakot ako. Hindi ko sinubukan. Walang nagturo. Pagdating sa relasyon sa Panginoon, of course, merong magga-guide dapat. Hindi ka pwedeng matutong lumangoy kung ikaw lang. Kaya nga po napaka-importante na merong kang guide sa buhay. Pero huwag mong iasa sa guide mo yung para, di ba kapag kung magpa-practice ka ng swimming, mag-swimming lesson ka, hindi sa lahat ng pagkakataon, nandun yung nagtuturo sa'yo, hawak-hawak ka.
Minsan bibitawan ka niya para gawin mo yung part mo. So sa relasyon sa Panginoon, ganun din. Hindi lahat natin ipagkakatiwala sa ating mga guides, sa ating mga leaders. Meron kang responsibilidad. Kaya nga po, kapag tinignan natin yung word na seek, in Greek word, ibig sabihin, it's a constant. It's a conscious na effort. Constant and conscious effort. Kaya nga po sa Tagalog, sabi niya, di ba, kaya pag sumikapan nyo, ibig sabihin, meron kang gagawin. Hindi pwedeng nagtataka ka na lang, ay, ba't kaya lumalalim ako sa presensya ng Panginoon? Ba't kaya biglang lumalim yung relasyon ko sa Panginoon? Himala! Wala, hindi pwedeng ganun. Gagawa ka talaga ng effort. Amen! And ano yung mga effort na yun? Yung mga practical ways na sinasabi ko. Ang mahirap sa atin kasi, alam mo kaya minsan nag-worry tayo, kinakain tayo ng takot at worrying. Kasi wala kang baon. Kung gusto mong lumalim, kung gusto mong ma-practice yung lalim, kung gusto mong mangyaring malalim na relasyon sa Panginoon. Alam mo bakit? Pastor, bakit natin pinag-uusapan yung lalim ng relasyon sa Panginoon? Ito yun. Nanonood ba kayo ng mga tinatawag natin, yung mga channel, Discovery Channel? Discovery Channel. O yung kay Ding Dong na lang. Or alam niya yung Cups, Amazing Stories, mga ganon. Yung mga Discovery Channel, kapag pinakita yung dun sa pinakailalim ng dagat, mamamangha ka. Meron palang mga ganong creature. Nakapanood na ba kayo ng ganon? Kasi katamo may sanay tamo kitang tilapia yung balo mong masan. O kaya tinapa. Hito, kaya natin. Nasanay lang tayo sa mga ganun kasi hindi tayo naggugudi. Pero kapag doon sa pinakailalim ng dagat, kapag tinignan mo na, maa-amaze ka para sa ibang mundo. Napakaganda. Mamamangha ka talaga at yung talagang maa-amaze ka sa creation ng Panginoon. Same. Pag lumalim ka sa relasyon sa Panginoon, mamamangha ka sa pwedeng ipakita sa iyo ng Panginoon. Yung merong makulay. Meron kang makulay na nangyari. Merong mga malalalim na revelasyon na hindi mo maintindihan minsan. Parang kapag nakita mo, ay, asan niya ba talaga yan? Isda ba yan? Yung talagang kung kapag the more na lumalalim ka, the more na pinapakita sa'yo ng Panginoon yung mga sikretong bagay, pinapaalam sa'yo ng Panginoon. Pero kung nandun ka lang sa mababaw, ano yung mga nakikita natin sa mababaw? Linta. Yan. Mga bagay na patapon lang. Pero pag nandun ka sa pinakamalalim, kaya nga po yung mga nangingisda, nagpupunta talaga sila for 4 days, 5 days, 7 days. Tsaka sila babalik sa lugar nila. Ibig sabihin, pumapalaot talaga sila. Gusto nilang makakuha, hindi yung mga isdang panggilid. Gusto nilang makakuha yung mga mamahaling isda. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin, yung maranasan natin, yung sarap ng presensya ng Panginoon. Yung lumalangoy ka sa presensya ng Panginoon, nakakalimutan mo yung bigat ng mundo. Amen? Kapag marunong kang lumangoy, di ba yung konting paspas lang ng kamay mo talagang ang sarap kasi lumulutang ka sa tubig. Ganon, kapag malalim ka sa presensya ng Panginoon, kapag pumunta ka sa malalim, na relasyon sa Panginoon, lulutang ka sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po sabi sa Philippians chapter 4, sabi diyan, yung
And sabi, yung hindi malirip na kapayapaan. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, ayun ang pinakamasarap na maranasan. Yung sa Philippians chapter 4, yung sinasabi yan, yung kapayapaang nanggagaling sa Panginoon. Yung pusong hindi, yung arrested heart. Yung pusong may kapahingahan, yung kaisipan na may kapahingahan. Ayan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya nga po sabi diyan, sa Philippians chapter 4, na Philippians 4, 6 and 7, yung and all, sabi yung magta-transcend yung peace na nanggagaling sa Panginoon. I-practice natin yung prayer life. Doon ka lalalim sa Panginoon. Meron tayong mga gathering like this, pero iba pa rin yung personal mong encounter sa Panginoon. Every morning, 5 a.m. Minsan sinasabay ko yung morning prayer ko doon. Ang sarap. Doon tayo lumalalim sa presensya ng Panginoon. Kaya nga po, sabi yan, kapag punong-puno ka na ang taong hindi nananalangin punong-puno ng kabalisahan. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya sabi diyan, Philippians 4:6. 4:6. Ano yung keyword dito? Philippians 4:6. Sabi, do not be anxious about anything, but everything by... Kapag daw tayo nagugulmihanan na, ano yung sabi ni Paul? Heto yung sikreto. Sabi diyan, prayer. I-present mo sa Panginoon kasi nga po, sabi ko ngayon, na hindi talaga natin maintindihan ang nangyayari ngayon sa mundo. Kaya nga po, ang sabi diyan, what we need today is not a deeper understanding, but a deeper knowing. What we need today is not a deeper understanding. Kasi hindi natin talaga yan mauunawaan lahat ng nangyayari sa mundo. Maya-maya lang masaya ka, maya-maya biglang may mangyayari. Hindi mo maintindihan, maya-maya mayaman ka. Bukas lang pala wala ka ng pera. Maya-maya kayo pa lang, maya-maya lang pala break na kayo. Maya-maya lang, yung hindi natin maiintindihan, yung nangyayari sa mundo. Kaya nga ang kailangan natin ngayon, it's a deeper knowing. Na kapag kilala mo yung Diyos mo, kasi never kang mag-go deeper sa Kanya, never kang makakaranas ng peace, totoong peace, kapag hindi lumalalim yung pagkakakilala mo sa Kanya. So kapag nagwo-worry ka na kung ano, yung sagot dyan, sabi niya, by prayer. And in verse 7, ito yung gusto ko, ito po yung gusto natin maranasan lahat every day. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Minsan, bakit sinabi dyan yung heart and mind? Kasi mapangdaya ang puso minsan. Madalas, sabi po ng Proverbs, ang puso ng tao, yan ay madaya. Kaya hindi pwedeng laging manguna yung puso mo kasi hindi pwede. Kaya nga po sabi ng Panginoon, yung kapag lumalim ka sa Panginoon on top, lahat surrender sa Panginoon. Even yung kaisipan natin. At kapag nandun ka, yung talagang yung talagang nilulusob mo yung presensya ng Panginoon, doon ka sa presensya ng Panginoon, ay mararanasan natin itong peace na sinasabi ng Philippians 4, verse 7. Magpalalim sa presensya ng Panginoon. Huwag tayong madaya ng human concern na sinasabi sa Matthew 6, verse 32. But yung divine concern. Yung kingdom ng Panginoon. Bakit kingdom ng Panginoon? Sa lahat ng kingdom dito sa mundo, lahat yan mag-fail. Lahat yan merong hindi. Lahat yan laging merong kapalpakan. Kaya nga po, sabi na panuunahin mo kasi yung kingdom ko.
yung kingdom ng Diyos. Dahil doon ka nabibilang. Hindi sa mga kingdom dito sa mundo. Ang sarap kapag marunong kang lumangoy, na-enjoy mo yung tubig. At yun ang gusto ng Panginoon, yung ma-enjoy mo yung presensya ng banal na Espiritu. Naramdaman nyo na ba at least once sa buhay mo na parang iba yung pakiramdam mo talaga kahit anong problema, kahit anong mga yung dahil lumalalim yung presensya mo sa Panginoon, damang-damo yung kalapitan ng banal na Espiritu, ginaguide ka kasi siya yung teacher ng buhay natin eh. But gusto ng Panginoon, china-challenge tayo na sabi niya, I dare you to go deeper. China-challenge tayo ng Panginoon na mag-go deeper. Gusto ng Panginoon, sabi niya, nung time na si Jesus, sabi ng mga disciple, ay si Lord siya tayo. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw yan, hayaan mong makapunta ako dyan. Ibig sabihin, talagang gusto ni Peter yung mapalapit sa Panginoon. Gusto ng Panginoon, gusto ni Peter na talagang, sana maging kagaya tayo ni Peter, na hindi natin, walang imposible sa Panginoon, yung hindi inisip ni Peter, baka nano naman. But ang tanging gusto niya lang, yung makalapit, yung intimate relationship sa Panginoon, yung talagang malapitan. Yan si Peter. Hindi niya inisip kung paano. Lord, baka nano? Lakwan ko ba rin kaya ko? Baka nano? Hindi niya inisip kung paano. But ang inisip niya lang, gusto ko. Sinong dito ngayon yung gusto mo talagang, yung relasyon mo sa Panginoon, yung talagang mas malalim? Hindi niya inisip yun kasi bakit? Kasi yun yung desire ng heart niya. Yun yung tibok ng puso niya. Yun yung gusto ng kaluluwa niya. Yun yung gusto ng espiritu niya. Yung malapit sa Panginoon. At walang makakapigil. Hindi niya inisip yung hirap. Kasi tayo minsan, makanano na ako man makapag-devotion, makanano na ako man makapag-pray. Ang daming mga hadlang. Mas matindi ba yung hadlang na yan sa hadlang ni Peter? Tubig yun, pwede kang mamatay. Napaka-imposible. Mas imposible ba yung mga dahilan natin kaysa sa dahilan ni Peter dapat? Pastor, ayaw ko kasing gumigising ng maaga. Nasisira yung beauty ko. Tandaan mo to, yung merong presensya ng Panginoon nandiyan puyat siya, maaliwalas yung mukha. Kasi bakit? Nagniningning eh. Nagiging ubas. Yun kasi nakadugtong ka dun sa source. Ang dami natin may sa mga dahilan, which is, kung tinignan natin, sinabi niya, Lord, gusto ko. Sabi ni Lord, go! Nag-isip ba si Peter? May nabasa pa tayo ito na nag-isip si Peter, Lord, makanano? Lord, paano? Inutusan ba niya yung mga kasama niya? Ingbang kata mo, dalataya ka rin. No. Anong ginawa niya? Umalis siya sa kanyang comfort zone. Nag-step siya, nakalakad siya. At yun ay matinding milagro sa buhay ni Peter. Tanging siya lang na tao, maliban kay Jesus, ang nakalakad doon po sa tubig. Hindi na pinag-uusapan dito kung ilang step or bakit siya lumuhog. But ang pinag-uusapan dito, naranasan niya yung milagro. Kaya kung gusto mong makaranas ng milagrong kagaya ni Peter, kapag sinabi ng Panginoon na go, huwag kang magdalawang isip. Kasi bakit? Kapag malinaw sa'yo na sinabi ng Panginoon na go, pero ikaw, Lord, makanano ipapasok na si Satanas dyan.
negative thoughts, mga pwedeng mangyari, ipapasok yan ni Satan. So, ang mangyayari ngayon, magiging hesitant ka na ngayon. Ay, wapin eh. Ay, tamo. Pero kapag malinaw sa'yo na sinabi ng Panginoon, go. Humakbang ka. Humakbang ka. At makakaranas ka ng milagro sa iyong buhay. Pastor, kabataan ako, paano ako ngayon? Sino ba dito yung hindi nangangailangan ng milagro? Pastor, kabataan ako, paano ako? Bakit ko kailangan magpalalim ng relasyon sa Panginoon? Kailangan mo. Ang daming kabataan ngayon. Tandaan mo to. Kapag umalis ka sa presensya ng Panginoon, never ka nang mapagpapala. Kaya huwag na huwag ka nang aalis sa presensya ng Panginoon. Ang gawin mo, magpalalim ka sa presensya ng Panginoon. Be like Moses. Lord, nakubi sa akin nung emo-kemo rin to kuyan. Tandaan mo to. Lahat kayo may pangarap. Tama? Pero huwag na huwag mong bibitawan ang Panginoon para lamang makuha yung pangarap mo. Kasi bakit? Yun ay talo ka na. Para lang makuha yung pangarap mo, Lord, amo. Lord, saglit. Diyan ka muna. Huwag na huwag mong bibitawan ang para sa Panginoon at ang Panginoon para sa pangarap mo. Tandaan mo, added yan. Itadagdag lang ng Panginoon yan kapag inuna mo siya. Amen? So, paano natin siya uunahin? Paggising pa lang sa umaga, unahin mo na siya. Unahan mo na yung Lord. Lord, kanyaman talaga. Lord, salamat ngayon nga pa kayo ni Migising kong pasbayo. Ating kong chance para makapag-fellowship kaya ka. Ating kong chance, Lord, para kumabya para kaya ka. Kasi bilang kabataan, ang sarap nga naman matulog. Ang sarap magpuyat. Tapos ang sarap gumising ng alas 8, alas 9 ng umaga. What you practice is your destiny. Tandaan mo yan. Kung ano yung practice mo ngayon, yan ang mangyayari sa'yo sa hinaharap. So kung ayusin mo ngayon yung practice mo, yung ginagawa mo, doon ka pagtatagumpayan ng Panginoon. Lahat tayo busy minsan. Pero nawa makita tayo at masumpungan ng Panginoon na tayo ay gumagawa, na tayo ay busy sa paggawa dun sa upang marating natin, makuha natin yung destiny na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Lahat tayo busy. Huwag tayong umalis dun sa yung pinapakuha sa atin ng Panginoon. Gusto ng Lord malalim na relasyon. Anong level na, anong stage ka na ngayon? Pastor, Kenny ko pa. Pastor, dito, nagpo-produce naman ako. Nagsisell group, nagta-tights, gumagawa ng ministry. Pero yun, ayaw ng Panginoon na mag-stop ka doon. Gusto ng Panginoon yung on top. Yung ma-enjoy mo yung relasyon mo sa Kanya. Hindi lang yung gumagawa ka for the Lord, of course. Pero ang gusto ng Panginoon kasi, ito yung isuko mo lahat sa Panginoon. Yung manangan ka sa presensya.